Dakilang Diyos na makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa gabing ito na ikaw ang siyang dahilan kung bakit kami nagkatipon sa lugar na ito. Panginoon, bago pa namin isipin, bago pa namin gawin ang lahat ng bagay, ay alam mo natin Diyos. At alam namin na sa bawat araw ng aming buhay, taros na taros mo ang aming kaisipan at ang aming buhay. Kaya sa dating ito, humingi po kami ng tawad sa aming mga kakulangan, sa aming mga kalamisan at kapabayaan. Dalangin po namin, O Lord, na sa dating ito, turuan mo kami ng maraming bagay. Patuloy mo kami hubugin ayon sa iyong tuwangas. Patuloy mo kami patatanin sa buhay pananampalataya, upang anumang hamon ng buhay na ito ay hindi kami magagating. Anumang pagsubok, problema at suliranin ay hindi kami madadaig, sapagkat ikaw ang aming kagapay. Panginoon, sa dating ito, dalangin po namin na ibuhos mo ang iyong presensya banal. Maranasan namin ang iyong kapangyarihan. Na-restore mo ang aming buhay, spiritual, physical. Nang sa ganun, Panginoon, patuloy kami makasurvive, patuloy na rin may sustain ang buhay na kaloob mo. Pagpalain mo ang aking mga kapatid, mga lingkod mong narito, ano man ang mga balaki, problema, suliranin ko meron man, dalangin ko sa aming pag-uwi, tagumpay ang aming kadalaran. Panginoon, maraming salamat ang papulit parangal sa iyo namin binabalik sa pangalan ni Jesus. Say Amen. 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 Sa akin na naman ang anak ko sa Sandamen, purihin ang Panginoon.
palakpak ng mga pinanggalang ginawa ng Shaddai. Yung palakpak ng mga answered prayer na sumigaw ng praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. At harapin mo ang iyong katabi, kapatid. Ismail naman dyan. Handa na ba kayong pagpalain? Handa na ba kayong pagpalain? Sa gabing ito, mga prayer partner, mga anak ni Yahweh El Shaddai, the Gospel of Jesus Christ according to St. John, chapter 6, verse 1 to 15. Sumayin yung lahat ang Panginoon. Pagkatapos nito, tumuwid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag din lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghan ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus sa nakita niya dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ng mga taong ito? Sinabi niya ito para subukin si Felipe, sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, kahit na po halagang 200 dinar yung tinapay, ang bilhin ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao. Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, meron po rito isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Ngunit gaagi ito sa ganyang karaming tao. Pupuin ninyo sila, wika na Jesus. Madamo sa lugar na iyon, na yaon. Umupo ang mga lahat, ang lahat, humigit kumulang 5,000 ang mga lalaki. Kinuha na Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinamahagi sa mga tao at pinamahagi sa mga tao. Ganyan din ang ginawa niya sa isda, binigyan ng lahat hanggat gusto nila. At nang makakain sila, sinabi niya sa mga alagad, tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang. Gayon din ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakod. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan. Nahalata ni Jesus, lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kabulan. Mga magulang, mga kapatid, mga lingkod ni Yahweh El Shaddai, ito po ang napakagandang balita ng ating kaligtasan. Muli natin purihin, palakpakan si Yahweh El Shaddai. Yung palakpak ng mga anak ni El Shaddai. Sino naniniwala siya'y pinagpala ng Diyos? Sino naniniwala kung tagumpay? Pwede na kayong maigit. Maupo na po kayo mga kapatid. Walang matutulog ha? Maaga pa. Amen? Sa gabing ito ang title po ng ating pag-aaralan, Facing Problems in God's Perspective. Ang pagharap sa problema sa pananaw ng Diyos. Amen ba? Sino dito ang walang problema? Walang magtataas sapagkat tayo lahat ay may problema. Amen? Pero, ang pinakamaganda, kung ang lahat ng tao ay may problema, tayo ay magiging mapalad kung tayo ay marunong humarap sa problema.
Amen ba? Kasi maraming tao na nanidiskril yung buhay nila, nasisira yung buhay nila kapag sila'y humaharap sa maraming problema. Ang dahilan ng pagkagulo ng pamilya dahil sa problema. Kulang ng pera, hindi magkaintindihan, mga hindi magkaroon ng solusyon sa buhay. Amen ba? Ang mga depression, mga pagkabaliw, pagkawala ng mulira sa isip, ay hindi kinayaan yung kinaya yung problema. Amen ba? At alam nyo, walang sino mang tao pwedeng maka-exempted sa problema sa mundo ito. And habang tayo ay nabubuhay, ito ay kakambal na ng ating buhay. And never kang mangarap na mawalan ka ng problema. Ang pangarapin natin ay kung paano magtagumpay sa bawat problema pwede natin maranasan. Amen ba? At itong gabing ito ay pwede magturo sa atin how to face problems in God's perspective. Paano harapin ang problema sa pananaw ng Diyos. Amen ba? Andiyan pa ba kayo? At napakahalaga na ang buhay ng tao ay magkaroon ng kakayanan na harapin ang mga hamon ng buhay. Nakikinig ba kayo? Maraming Kristiyano El Shaddai ng El Shaddai, lingkod ng lingkod, pero hindi marunong magdala ng problema. Kapag nakapasa ng bill ng kuryenteng halagang 3,000, hindi na alam ang gagawin. Amen ba? Kapag mayroong kinakaharap na bayarin, hindi na alam kung saan pupunta. Nanlalalig na yung mga kamay, hindi na maintindihan ang kanyang sarili, at hindi na ganahan kumain. Kasi nilalamon siya ng mga problema. Amen ba? Sabihin mo sa iyong katabi kapatid, may problema ka ba? Sagutin mo kapatid, anong pakialam mo? Lahat tayo may problema, no? Pero ang maganda, ito ay matatagumpay natin sa pakikialam ng Diyos. Facing problems in God's perspective. Harapin ang problema sa pamamaraan ng Diyos. Amen po ba? At dito sa kwentong ito, mga kapatid, ang Panginoon ay nilusog ng maraming tao, ng maraming sumunod sa Kanya, sapagkat nakaramdam sila, nakakita sila ng maraming himala. Sino ang gusto ng himala ita sa kamay? Lahat tayo ay gusto ng himala ito. Bakit? Ang tao ay napakalimitado ng ating kakayahan. Hindi ba? Kahit anong meron ka, kahit anong galing mo, kailangan maghimala ng Diyos. Kasi maraming taong mayaman, maraming pampaduktor, maraming perang pampagamot, pero hindi sila pwedeng manana sa pera nila kapag hindi sila gumaling. And every human being ay tatawag sa Diyos ng makapangyarihan. And that's why mahalaga mga kapatid, makita natin how to face problems sa pananaw ng Diyos. Kasi wala ka pang nakikitang tao na nagkwento sa iyo, alam mo sister, problematic ako kagabi. Kagabi di ako makatulog sa problema, hindi lalanig yung aking kamay, hindi ako makakayos na ka-problema. Kaya ngayon wala na problema. Walang ganun, di ba? Pero sa kabila ng hindi naman nagkakaroon ng solusyon ng ating mga takot sa buhay, hindi pa rin aalis sa atin ang problematic. At iyon ang tool ng kalaban na para tayo ihuli lagi. Ito yung tool ng kalaban para lagi tayong sirain. El Shaddai, mawalan lang yan ng isang problema sa buhay, hindi niya na alam ang gagawin. Amen ba? At alam ng kalaban, mga kapatid, na tayo ay pwede niyang ihuli sa mga simpleng bagay. And you know what? Bilang isang Kristiyano, kailangan mapatunayan natin kay El Shaddai na tayo ay lumalago sa kanyang mga turo. Na maging anumang hamon ng buhay kay natin kaharapin, sapagkat alam natin na ang laban ay hindi sa ating sarili.
ang laban natin ay laban ng ating Panginoon. Amen ba? Ang bawat problema ay ginagamit ng Diyos para subukin ang ating pananampalataya. Sabi ng ating binasa, tinanong ni Jesus Felipe, kung saan kukuha ng tinapay, kundi pare kayo subukin. Amen ba? Tayo ay sinusubok ng Panginoon sa pamamagitan ng ating mga problema. Jesus intentionally creates problem by allowing the crowd to gather knowing that He would provide a solution. Alam ng Panginoon ang bawat gagawin niya sa taong maraming sumusunod sa Kanya. And yet, tinanong niya pa rin si Philip. He would provide a solution and He asked Philip, where shall we buy bread for these people to eat? Sa tayo hahanap ng pagkain ng mga ito. Tayo din, marami tayo katanong ng problema. Natatapos na naman ang taon, mayroon na ng hulugan, magpasokan na naman, magbabayaran na naman. At kapag paulit-ulit mo yung inisip, maya-maya, pinagpapanisan ka na ng malamig. Amen ba? At sabi ng Panginoon, no one, walang taong nabubuhay sa mundong ito na hindi dumaan, na hindi dinaanan ang problema. But when that trial comes, He will give us a way out. Bibigyan ka ng kakayahan para ito ay iyong malampasan. Pakita mo siyang katabi kapatid. Pakihirap ng iyong katabi kapatid. Ilang taon ka na tayo? Kahit di mo na sabihin niya, kung ilang taon ka na, ganyan ang taon na sa kakaproblema mo, tinutulungan ka ng Diyos. Amen. Kung ilang taon ka na ngayon, ganyan ang araw-araw sa buhay mo na dinaanan mo ng problema, pero lagi ka niyang tinutulungan. Amen po ba? And that's why mahalaga mga kapatid, nung patuloy natin ilagay sa ating isip, ng mga bagay nito ay ginagamit ng Diyos. And the more na tayo ay dumadaan sa mga pagsubok, the more we become stronger. Kaya yung mga anak na yaman, na walang ibang anak kundi gumasta ng kanilang pera ng kanilang mga magulang nila, hindi naman nagtatagal sa buhay. They are weak, no? Sila'y may hina. Kasi hindi sila marunong humarap sa laban ng buhay. At mga malalakas na tao, yung mga taong dumaan sa mga matinding problema, yung mga taong dumaan sa hirap, dumaan sa gutom, dumaan sa mga pagsubok, at hindi na sila nagugulat ng mga problema sa buhay. Kapag ang tao ay dumaan sa mabibigat na pagsubok, hindi ka na magugulat. Anumang hamon ng buhay, pwede mo daanan. Kapag wala nang pwedeng ipakita sa iyo ang demonyo na kahit anong problema, hindi ka nagugulat, iigilan ka niya. Kung ano, kapag nag-level up yung grow natin, matatakot na yung demonyo, kahit may sakit ito, hindi siya natigilan. Kasi ang kanyang buhay, inilagay niya na sa Diyos. Hindi doon natatakot kahit wala siyang pera. Kasi alam niya sa kanyang salita, God will provide. Kaya si Brother Mike, hindi tayo tinuturuan ng problema. Pag sinabing wala, kapag may sarili kailangan ka, sabihin mo lang, God will provide. Sabihin niyo nga, God will provide. God will provide. Lahat may provide. Sabi nga ng Panginoon ko, huwag mong sasabihin ang mga masasamang nasa isip niyo. Kasi ang masasamang nasa isip niyo, hinihintay ng demonyo. Kuha niyo, kapag sinabi mo yan, ako Lord, wala na kang pag-asa, sasabihin ng demonyo, tama ka sister, halika na, sama na lang tayo. Ayaw ng Diyos na bitawan natin ang mga negatibong bagay sapagkat alam niya na ang lahat ng bagay ay nasa mabuting kamay ng Diyos. Amen. Bakit tayo nagkakaproblema? Sabihin niyo bakit? Kasi hindi tayo perfecto, hindi tayo Diyos. We are only human being, we are imperfect being. Magkakaproblema tayo kasi napakaraming bagay na hindi kaya ng ating sariling abilidad. Kaya yung tao, ang tayo is sila, we need help.
Kaya yung batang paslit, yung batang bagong silang, ang unang tendency na gagawin ng bata ay umiyak. May nakita ka na bang batang bagong ipanganak tumawa? Tiyanak, no? Ang bata, pag pinanganak, iiyak. It means, he or she needs help. Kung makapagsasaya tayo yung bata, putulin nyo na yung pusod ko, linisan nyo na ako, hindi ko kaya kong gawin. Yung mga tao, kapag may problema tayo, hindi mo na natin kaya, wala ka na yung bang gawin kundi umiyak. And we will cry to God, ibig mo sabihin, wala ka na magagawa. And you know what? Human solutions are limited. Ang pamamaraan ng tao ay limitado. Philip relying on logic and earthly resources. Si Philip ay may logic sa kanyang isip. Paano ito sasakat? Ang dami-dami, 5,000 tao, iilang ang tinapay pa. Kasi tinanong siya ni Jesus. Pumupakain niyo sila. Kaya ang logical thinking ni Philip ay, hindi ka ba nag-iisip? Iilan ang tinapay nito, ang dami nila. At di niya alam ang magagawa ng Diyos. O kaya hindi niya tinignan ang magagawa ng Diyos. Nakikinig ba kayo? Human solutions are limited. Ang logic ni Philip ay nagre-rely sa kanyang limitadong pag-iisip. Kaya sabi ni Brother Nick, sa gitna ng kawalan, hindi ka mawawala. Kaya yung mga taong hiniko ni Yahweh Shaddai at malakas ang loob at nagtaya at pagkaroon ng pananampalataya kay Shaddai ay siya yung masusang buhay. Amen ba? Sabi ng mundo, what a man can conceive, the body can achieve. Kung ano daw ang inisip natin, yun ang magre-react sa ating katawan. Kaya yung mga tao kanina ang disposition ng kanyang isip, hanggang doon na lang siya. Yung mga tao kanina mag-isip ng kanyang buhay, at lagi siyang bigatin, maniwala ka, kakainin siya ng kanyang kahinaan. Pero yung mga taong malakas ang kanyang isip, malakas lumaban sa hamon ng buhay, siya'y magkakatampay. Kaya sabihin mo siyang kapatid, huwag kang hingin-hina, kaya mo yan. Tayo ang mag-create ng ating kakayanan at kailangan ipakita natin sa Panginoon na tayo ay kanyang anak. Ang unang dapat makita ng Diyos sa atin sa paglilingkod mo ay kailangan kumbinsido ka ng paglilingkod mo ay may kapangyarihan. Walang kwenta ang paglilingkod natin kung simpleng problema ay isalim na yung buhay natin. Kuha niya. Walang kwenta ang buhay sa mundo kung napakaliliit na problema, hindi ka na ganahan kumain. Walang kwenta ang buhay sa mundo kung mga simpleng bayarin, hindi mo na alam anong gagawin. You must be tough. You must be strong enough. Kuha niya. Kailangan lagi kang matatag nang sa ganun hindi ka masyadong apektado. Sapagkat whether you like it or not, dadaan kayo sa lahat ng amon ng buhay. Kaya may mga taong hinang loob gusto laging magpakapatay. Amen ba? Sabi ko nga yan, brother, lagi ko may problema. Ako yung breadwinner sa bahay. Wala akong love life. Gusto ko ng sumuko, brother. Wala akong pag-ibig. Wala akong pera. Walang nagmamahal sa akin. Gusto ko nang magpakamatay. Sabi ko lang, kung ano ba? Simple, kalapas na ako, brother, 50. Sabi ko, ka nang magpakamatay. Hintayin mo na. Joke lang yun. Maraming taong hindi ng love, no? Gusto lagi matapos ang buhay. We have to be strong. Kasi ang buhay ng tao ay napaka-fragile. Pag sinabing fragile ay dakasigil. We have many surprises that we arise. Nung Sabado ng gabi, enjoy ako sa Amber City sa pagtitinda ng bangko. Ang lakas-lakas, patakbo ako doon, patakbo dito, kain doon, kain dito. Pag-uwi ko, pag-uwi namin ng asawa ko, pag-uwi na sa bahay,
nung ako'y kumaliwa na papasok sa aming tinitirhan, may dalawang lasing na binangga yung motor namin. Alam niyo, ako na nais, dinahanap ko yung asawa ko, grabe yung hanapog. Ito naramdaman ko, sabi ko, sigurado crack na yung aking kamay. Hanggang yung dito, ang sakit-sakit sa likod. Halos 3 beses na ako natanda. Alam niyo, nilakasan pa ang loob. Sabi ko, sasabasan ka na. Yung asawa ko, mas malakas ang loob. Alam niyo kung bakit? Tumayo siya, pinigilan yung mga kabanasan, huwag kayong aalis, panagutan niyo kami. Yung mga taong malakas ang loob, hindi agad siya dinadaya. Sabi ko, ang lakas ako, tingnan ko yung paan, dumuro na kasi butas na pala ang kanyang binti. Tapos, alam niya ang masama ng mundo pag mahina-hina ka. Akala mo maraming tutulong, pero magsasama ka siya. Kuha niya, nasa yung bag mo, asa yung susilang motor mo, sabi ko, kahit may matay na ako, kakapos na yun ako, talagang tinatagan ko pa, sabi ko, Lord, bigyan mo ko ng lakas, kasi may mga tao pang masama ang loob, gustong kunin yung wallet, gustong kunin yung cellphone, kukunin yung susi ng motor mo, may mga ganun, no? At kapag may hina-hina ka, pwede kang madaig ng mundo ito. Kaya sabi ni Brother Mark, ang mga lingkod hindi lang basta mabait, kundi maging matatag. Wala. Hindi mo lang kailangan mabait, huwag ka rin angat-angat. And we have to be strong with the help of God. Magiging tayo matibay, marunong, matatag kapag tayo ay nagre-rely sa presensya ng Diyos. Amen ba? And God will bless us kapag alam natin ang lahat ng bagay, inilalagay natin sa Kanyang kamay. There are many problems that may arise. Pero kapag inisip mo yung makainan mo, napakalimitado ng buhay natin. God works through the seemingly insignificant. Ang Diyos daw ay nagtatrabaho na para bang walang kabuluhan. Alam niyo kung bakit tayo malimit magreklamo? Kasi ang lagi natin nakikita yung reklamo natin. And we never know na doon sa mga kahinaan natin may magandang ng Diyos. Kung niya, alam po kung bakit kayo nandiyan? Sabihin niyo bakit? Kasi may mga problema kayo hindi niyo kaya solusyonan. And only in the capable hands of God na pwede magsolusyon. Kapag hindi na kinaya ng mayor nyo, kapag hindi na kinaya ng presidente nyo, kapag hindi na kinaya ng pera mo sa bangko, kapag hindi na kinaya ng lakas mo, kaya-kaya ni Yahweh El Shaddai. At ang Panginoon ay tumutulong sa lahat ng bagay. God works through the seemingly insignificant. Kaya tinawag ng Panginoon yung mga bata, yung mga may tinapet, nag-demonstrate siya ng hinala. Ano ang saysay ng paglilingkod mo kung hindi ka naniniwala na may gagawin mo alaan mo sa buhay? Amen. Ano ang saysay ng sakripisyo mo sa gabi ito if you don't believe that God will heal all our diseases and problems? We are here because we believe that God will work in us. Sabi ni Brother Mike, miracles are forever. Amen ba? Ang himala ng Diyos ay habang buhay. Nung ako ay mababag, nung ako ay nag-i-mission noon, nung kami mababag sa gitnaan, hindi ko na malaman yung gagawin ko. Nung una mag-travel kami sa kabundukan, may kabentuhan akong isang mama, ang kanyang mga anak ay 3 pari na daw yung kanyang anak. Nagbentuhan kami, ang saya-saya namin bentuhan. Maya-maya, tumirik yung jeep na aming sinasakyan. Tapos, bigla akong nagpanik kasi gabi na. Sabi ng kabentuhan ko, brother, napapansin ko, parang uneasy ka na. Para hindi ka na ulit. Kanina ang ganda-ganda ng bentuhan natin. Ngayon parang hindi ka na napakali. Sabi ko sa kanya, opo Brad, kasi
Baka nag-aalala yung mga naiwan ko sa bahay. Sabi niya, pag nag-alala ka ba ngayon, hindi na sila mag-aalala. Sabi niya, ilang taon ka na ba? Nangyari yan, nung ako'y 35 years old pa lang. Sabi niya sa akin, ilang taon ka na ba? Sabi ko, 35 na po ako. Oh, 35 years old ka na. Kung 35 years old ka na ngayon, 35 years old ka rin sinasamahan ng Diyos araw-araw. Ibig sabihin, sa 35 years old na yan, araw-araw, pwede niyang idagdag ang isang araw, isang linggo, isang buwan, isang taon sa buhay. Amen ba? Minsan, may mga bagay na kinakarap natin, akala natin hindi na tayo umagahin. Pero hindi natin alam na isang iglap, dumating yung solusyon ng Diyos. You know why? God ways are higher. Ang pamamaraan ng Diyos ay mas mataas kaysa pananaw mo. Ang pintada mo lang kasi sa problema mo ay ganito. Saan ako kukuha ng pampadoktor? Amen ba? Saan ako kukuha ng pera? Wala kaming anak na mayaman. Wala akong bangko. Kapag binenta mo na ang mga meron ka, kulang na kulang. Pero kapag ikaw ay may pananampalataya sa salingan ng punong lingkod, sa gitna ng kawalan, hindi ka mawala. Ang pamamaraan ng Diyos ay lampas sa pinipenta mo, lampas sa iniisip mo. Lagi mong tandaan, God works in many special ways. Kaya nakakain yung 5,000 bumisita sa Kanya kasi alam ng Diyos yung Kanyang gagawin. Na kahit kung kakaunti, pwede niya karamihan. And we will never ask question to God kapag himala ang pinag-uusapan. Kapag di mo kayang paniwalaan ang himala ng Diyos, habang buhay, hindi mo rin pwedeng paniwalaan na nagagawin sa inyong Diyos. Hindi ba kayo? Dito sa gawain niya siya napakalino ng ebidensya. Kaya nga pinipresuyo tayo ng mga anak rin ng mga tao sa mundo. Alam mo kung bakit? Noong mga nakaraang taon ng gawain ito, yung gawain natin sa Luneta, ulan, bagyo, baka walang umuwi, no? Sabi ng mga tao, mga lipusin noon sa buong mundo, aba, ang mga Pilipino charismatic ay mga baliw. Ulan na ng ulan, di pa umuwi. Nagkakasiraan na yung backside ng Luneta, hindi pa umuwi. Literal, nagpupuri pa sila na walang iwanan. At sabi ng mga netizen, ibang klaseng pananampalataya. Bakit? Doon pinapagitan ng mga anak na sila na kahit sa gitna ng problema at mga pag-usubok, kaya natin humarap. Darating na naman ang anniversary, alam niyo ba sa amin sa Bicol? 1 month before, grabing excited na ng mga mag-aaten. Amen? Sabi ng mga asawa ng mga workers, ayan, mamumutang na naman kayo ng 2,000 para pamasahin ko sa gawain sa Manila. Yung 2,000 pamasahin yung ibilin nyo na lang ng baka para makahigop yung mga anak nyo. Sabi ng mga sister, ako, brother, pag binili namin ng baka ang 2,000 pamasahin namin kinumagahan, ang baka ay nasisiyar na. Pero kapag ito yung pinamasahin namin sa gawain na siya tayo, sobra pa ang ipapalit sa akin. Kaya sa paglilingkod natin, ibigay natin yung dadasalo. Tulungan natin ang gawain. Huwag lang tayo po hihingi. Minsan tinatanong din yung manggagawa dito. Ano ba, sister, ang may tutulong namin yan? Hindi man pera lahat, kaya may tutulong ka. Huwag laging pera ang iniisip nyo. No? Iniisip natin na nagdamay tayo sa Diyos. Kaya, pinarsilip ni Jesus yung kanilang mga alagad kasi ang kanilang utak ay puro makitid. Hindi nila alagad ka, take away. Pag may 100 workers, kapag may 100 attender dito, maniwala kayo, maghanap ka ng 5 coordinator. Hindi ka makahanap. Amen? Maghanap ka ng 5 workers sa 100 tao, maraming ayaw. Pero pag tinanong nyo ang hinihingi niyo, maraming gusto. Tandaan nyo, tinawag ka ng Diyos, hindi lang para sa inyo.
Ang unang ibigkit ng evangelization natin ay ang ating pamilya. Kuha niya? Kasi hindi ka naman magiging masaya na naglilingkod ka sa Diyos, ang iyong pamilya ay pinaglalaroan ng demonyo sa mga addiction kung ano-anong problema. You are because you want your family to live up in the eyes of God. Gusto mo rin makaranas ng grace ng Lord. Hindi ka magiging kontento na ikaw lang ang naglilingkod. Kuha niya? Kaya kung meron ng pinakamagandang disposisyon natin, ilagay mo sa kamay ng Diyos. Because you will never be happy. Sapagkat ang pamilya natin hindi natin kayang akalin by our own. Tayong lahat, ikaw nandito ka, bakit? Hinito ka ng Diyos. Tinawag ka ng Diyos. Salamat Diyos sapagkat nagkaroon ka ng nakayang tumalima. Dati tayo lahat ng persecutor ng gawain ng Diyos. Amen ba? Pero dito maraming himala ang ginawa ang Panginoon. God will always provide. God will always make a way. 20 years na ako sa paglilingkod, hindi ako makikipagbulaan sa inyo kung walang ginagawa si Yahweh sa buhay ko. Sabi ko nga ng nanay ko na bumuhay pa noon, pinapakinggan niya yung exercise sa Bicol, alas 6 ng gabi. Alam niyo kung bakit? Pag kumata, di mo na napapakinggan yung radio sa Bicol kasi malayo kami, no? Mapapakinggan mo lang pag gabi, pawala-wala pa yung signal. Ay sabi ng nanay ko, pag napapakinggan na si Brother Mike, mga anak, halina kayo, mag-drawing na kayo. Pinapag-drawing na ako, mag-drawing ka ng isang sa speaker para gusto ko maging preacher ka. Yung kapatid ko naman, pinapag-drawing niya. Sabi ko, ito, anong drawing mo? Aba, mag-drawing ako ng gusto ko. Alam niyo kung drawing niya? Nag-drawing ng kotse, nag-drawing ng aeroplano, nag-drawing ng gala, nag-drawing ng bahay. Nung isang buwan, tinawag ako, nasan ka? Sabi ko dito ako sa Manila, may mission ka rin. Sama ka dito sa Pagod, bibili ako ng kotse. Alam mo ba yung mga drawing na ginaganap na sa buhay ko? Isinama ako sa Bicol, pag-uwi ng isang buwan. Sabi niya, ito yung bahay kong napili. Bibili ko halagang 3 million. Sabi niya, totoo sa El Shaddai, kapag ang buhay natin ilagay natin sa kanyang kamay, God will provide. Napaiyak ako kasi ako nasa bahay na ako na wala pang laman, ang laki-laki sabi ko, tama yung panalangin ko, Lord. Sabi ko, Lord, huwag mong hayaan ang mga naglilingkod sa Diyos ay mapahiya. Kasi ayaw ng Diyos na naglilingkod tayo, lagi tayo sinasabi, yaman, pero hirap na hirap tayo. And God wants us to provide sa lahat ng bagay para may pakita ang kaluwalhatian ng Diyos. And that is key sa paglilingkod natin. Nang paglilingkod natin ay hindi na may kailangan ka, hindi kailangan ka ng Diyos. Nandito ka hindi dahil may kailangan, kundi kailangan ka ng Diyos. Kasi ang Panginoon may kasama siyang mga alagad, katulong niya. Para ang lahat ng mga nandoon ay magkaroon ng tulong, makakain. Amen ba? Yung mga alagad niya, mga assurance, mga workers, para ma-provide. Yung mga taong living nandoon para makakain ka. At ikaw at ako ay pwede niyong gamitin para pagpalain ng Diyos. Like yung sinasabi dito sa Manila, ang tinitirhan namin ng aking sister wife ay maliit lang ng kwarto. Pag kami ay napapagod, sabi ng asawa, parang gusto ko nang umuwi ng probinsya. Nakakatakot, mag-iingay, magulo. Amen? Diyan sa bandang sa amin, sa may Paranaque, tinitirhan namin inaakilaan. Sobrang ingay. Sabi ko, nandito tayo, hindi para maging masaya. We are here for mission. Kaya, sacrifice lang. Sapagkat ang lahat na ginagawa natin ay alam-alam ng presyo. Palapakan natin ang ito. God's provision is abundant. Ang provision ng Panginoon ay sagal. Not only does Jesus feed the entire crowd, but there are 12 baskets of full leftover. Kita niyo, pinakain ng 5,000 pero may tirahang basket na 12 leftover. Siksik-liglig at umakapaw. At kailangan mangyari sa ating lahat. Amen ba? Mangyari ang biyaya ng Diyos, not only material things, not only financial things, because God's providence is not only financial.
Kahit marami kang pampaggamot, kapag hindi ka gumagaling, walang providence ang Lord. Kailangan, kahit mag-inom ka lang ng kunting gamot at ipinanalangin mo sa Diyos because God will heal you. And that's providence of God. Kaya ang tao, kahit gaano kagaling ng gamot na ininom niya, kailangan niya ang tulong ng Diyos. Kailangan niya ang gabay ng Diyos. Sabi ko nga lagi sa mga magulang, nagpatapos kayo ng anak ng 4 na taon. Nakikinig ba kayo? Nagtipid kayo, nagpagod kayo, nagsikap kayo para ang anak nyo ay makapag-graduate. Yung inyong anak naman ay nagsunog ng kilay, nagtiis, nagtipid para makagraduate bilang teacher, bilang professional. Pero pag siya'y magbabalik sa hindi niya pwede sabihin, ayan, tagumpay na ako, magaling na ako, graduate na ako. But then, hihingi niya, Lord, mag-i-exam na ako. Kailangan ko ang divine intervention. Kasi kahit lahat ginawa mo na, kapag hindi ka tinulungan ng Panginoon, walang himala. Kaya anumang naabot natin, at the very bottom of this life, we need the help of God. Amen. Kasi ang isang anak na mag-iisang, gaano na siya talino kapag wala ang wisdom ng Lord, wala siyang lakas para tumasa. Pero sabi nga, gaano ng tehina, gaano ng kayo kulang sa buhay na ito, if God is with us, who can be against us? Amen ba? Yan maraming taong mga nagtagumpay sa buhay kasi hindi niya sinarili ang kanyang sarili. Kinilala niya ang kabutihan ng Diyos. In-acknowledge niya ang purpose ng Lord. Kinilala niya na wala siyang magagawa kung wala ang tulong ng Panginoon. And that's why you are here, because we are nothing without Him. Amen po ba? Kasi kung kaya lang ng lahat ng bagay, ang mga bagay, hindi na natin kailangan lumapit sa Diyos. But anumang level ng buhay natin, there is always a higher than us, the supreme being. Sabi ni St. Augustine, ang buhay ng tao ay walang kapahingahan hanggang wala ang Diyos. Amen ba? Kahit huwag kang magtaka, yung mga sikat, yung mga marunong, yung mga sikat na tao, nakikita mo nagdikti na lang sapagkat kulang ang kanyang buhay na wala ang tulong ng Diyos. Kaya lagi kong sinasabi, huwag mong kaimbitahan ang mayayaman. Ang kaimbitan nyo ang mga simple lang ng buhay, pero masaya ang buhay. Amen ba? Sabi ng Bible, what good it is for a man to gain the world, yet forfeit his soul. Pag nag-edad ka ng 50, nag-edad ka ng 70, magbilang ka pa ng 100 years na mamatay na tayo. O, tinagdagan ko na, no? Hindi kayo pinanakita. Pag mag-70 ka na, aba, kalahati na yung anak ko natin. And that's the reality. Kung meron na may makipag-competition sa kabutihan, pag sinabi mo, ako yung mayor, may mayor pang mas magaling sa'yo. Pag sinabi mo, ako yung presidente, may presidente pang mas magaling sa'yo. Pero pag sinabi mo sasama, mabait ako, kumbinsido agad siya. Kasi yun ang pinakamagandang bagay na ipagkalagin natin. At kung meron mga pwede pakikipaghabulan, hindi pakikipaghabulan sa mundong ito, kundi ang pakikipaghabulan sa harapan ng Yahweh. Amen. At magandang bagay sa buhay natin, mga kapatid, ipakita natin that God's provision is always abundant. Kaya, nung una hindi ko pa alam ang blessing ng Lord, sasabihin sa akin, brother, minsan nagbila ko sa isang tindahan, meron po kayo senior citizen ID? Sabi ko, halata na ba? Pero na-realize ko, yung mga taong tumanda, sobrang blessed. Yung mga taong naka-senior citizen, sobrang blessed. Kasi maraming taong hindi na umabot sa mga edad na yun. Amen ba? Habang nagkakaedad tayo, ay biyaya ng Diyos na dapat natin pasalamatan. And only God can add our life. Sabi ng Panginoon, walang sino man at hindi mo kayang dagdagan ang buhay mo kahit isang araw, kahit isang saglit. Amen? Kaya nung bantay ko ng nanay ko sa hospital, alam niyo ba?
Bago namatay yung nanay ko, nag-service din ako sa kanya habang buhay pa siya. Nag-offer ako, tinigil ko yung pag-mission ko. Kasi ayaw ko umiyak pag nakatay na ang nanay ko dahil sa pagsisisi. Gusto ko makapaglingkod din habang may buhay. May nakausap ko pa sa labas. Alam mo ba, Brad? Ang aking kapatid niyan sa kabalang parte niyo, 8,000 a day. Tawad na yun. Kasi ang kung nila-question niya ay 12,000 a day. Palibas may kakilalang doktor, may kakilalang mga pasyente doon na mga may kaya, kaya 8,000 a day nila. Kaya sabi niya, para mabuhay ang kapatid namin, kailangan meron kami 8,000 a day. Sabi nung nasa Amerika nilang kapatid, bitawan na yan, pagod na yan ang ating kapatid. May nagwala. Di ba kayo nakawalan? Aalisin nyo na yung oxygen, aalisin nyo yung gadget, sabi ng mga kapatid na, okay, wag alisin, ikaw ang magbayad. Ang bigat, no? Kaya mabayad ka na, nabubuhay pa tayo, kahit nagkakaproblema, hindi tayo gumagusto. And that's abundance of God's blessing. Yung makita mong buhay ka, yung makita mong lumalaban ka, gaano ng katagal kapag hindi ka sumusubok, naguntay ka pa rin. Pero sa simpleng problema, pag sumuko ka, tapos na kayo. Pero gaano ng katigan, gaano ng habang lumalaban ka, kasama mo si Yahweh Elisha. Amen ba? Sabihin mo siyang katabi, kapatid, salamat sa Diyos sa kanyang sabangan niya. Amen? Tumayo na po tayo na. Ilagay natin ang ating kamay sa tapat ng ating puso at tanggapin natin ang presensya ng Panginoon. Unang pasalamatan natin ang kanyang buhay na inilalaan sa araw-araw. Ang mga bagay na nagaganap sa buhay natin ay hindi natin kontrolado. Napakaraming bagay na hindi natin alam. Sabi ko nga, yung ako ay na-accident ko. Minsan sa pag-iingat natin, may mga taong hindi nag-iingat. At yung mga taong hindi nag-iingat, pwede yung madami sa kanilang hindi pag-iingat. At ang pwede lang kumontrol ng ating buhay sa palibot natin kundi ang Diyos. Gaano man tayo kaingat kapag ang nasa palibot natin ay hindi nag-iingat, pwede tayong madami sa mga kapahamakan. Kung isa lang ang naglilinis at 5 ang nagkakalat, walang malilinis na lugar. Yan din sa buhay natin. Sa ating pamilya, kung ikaw lang naglilingkod, at maraming humahatak sa ating pababa, talagang nahihirapan. At ang gusto ng Panginoon, ilapit natin sa Kanya ang lahat ng bagay. Because God's grace is abundant. Huwag natin problemahin ang mga bagay-bagay na hindi abot ng ating kakayahan. Bagkus ilagay natin sa kamay ng Diyos, sapagkat ang mga bagay na nangyari sa buhay natin ay pagsubok lang sa ating buhay. And the best thing that we can do is to be confident that God is with us always. Imbes na mga problema, ilagay sa kamay ng Diyos ang mga bagay na hindi mo alam, ang mga bagay na hindi mo kaya, ang mga bagay na hindi mo kaya solusyon. That's why you are here, because you know that only God can fill our hearts, only God can solve our problems. Ano mang gagawin natin na meron tayo, kapag hindi niya kalooban ay walang mangyari. Pero salamat sa Diyos, meron tayong masasakidan. Meron tayong matatawagan, meron tayong malalapitan, meron tayong masusumbungan, meron tayong maiiyan ang sapagat meron tayong Diyos na makapangyarihan sa natin. Walang iba kundi siya ang Diyos na may dakilang katapatan. Huwag kang mag-alala, huwag kang mag-alala, lumapit ka sa Kanya, isumbong mo sa Kanya, idulog mo sa Kanya, because God can hear us in His name. Sapagat sadyang kay buti ng Diyos. Sa
Simula na kami isilang, nandun na aming grasya. Ang bawat araw ng buhay namin ay pasasalamat sapagkat ito'y himala. Di namin kontrolado ang lahat ng bagay. But your grace is abundant, O God. Salamat sa mga lingkod mong itong tinawag at natutong lumapit kung malinis ang kanulakan sa
Sapagkat marami ng taon at pagkakataon kami nananamin sa aming sarili na kaya. But truly, O Lord, that we are always failure. And thank God for giving us the opportunity to know you more. Makilala ka namin ng lubusan. At magkaroon kami ng kakayahan sa mga kalakaya. At bigyan kami ng kakayahan magkaroon ng tiwala sa iyo. Sapagkat limitado ang ating pananampalataya sa ating buhay. Pero salamat, Panginoon, sa mabibigat na hamon, sa mabibigat na sitwasyon, sa mga pagkakataong hindi namin kaya, mayroong dakilang Diyos na pwede namin tawagan. Sa bibig ito, iba't iba aming kahilingan. Ang bawat narito ay may kanyang problema, karamdaman, suliranin, konflik sa pamilya, mga kinakaharap na bayaring, financial, material. But we truly believe, O Lord, that you are a working miracle God in our lives. And we know na ang aming isip at pagkakataon na ito ay kulang. Pero ikaw, Yahweh, kung paano pinakain ang libo-libong tao na lumapit sa iyo. Because you are a God who provides. Ano man ang kahilingan, ano man ang kakulangan, we firmly believe that you are a working miracle. Ano ang nasa isip, ano ang inaasahan ng mga kapatid kong ito, naniniwala kami na kayo magkakaroon ng solusyon. Sapagkat ikaw si Yahweh Shaddai na nagpakita ng Diyos na hinala sa aming tao. Panginoon, maraming salamat sa gabi ito. Dalangin ko na ang aming paglilingkod sa gabi ito ay manatiling buhay sa puso namin habang kami naluluwa. Ang bawat pakikinig namin sa bawat gabi ay magiging dahilan para kami magtagumpay sa mga laban at hamon ng buhay. Patuloy mong palaguin pagdumahan ng asalita na papakinggan namin. Nang sa gano'n ang aming espiritual na buhay ay malago at marunong kaming humarap sa bawat hamon ng buhay. I-bless mga magalingkod mong ito, especially ang magagawa mo, ang mga manunugtong mo, ang mga awit mong Panginoon, ang bawat pumugang sa gabi ito, ang bawat pumalima, ang bawat narito Panginoon, i-bless mo kami lahat. Ano man ang aming problema sa liran, ang solusyon. Maraming salamat, naniniwala kami na kaming lahat ay tagumpay sa gabi ito sa pangalan ni Jesus. Say Amen. Salamat na mga magandang gabi sa mga pinagpalang ng Shaddai, and let us